Good day guys, buyer update tayo para kay Boss JR Brothers ng Bulacan. So ito na yung pinagawa niya na 216 capacity, fully automatic Serraus incubator. So yung appearance ng labas, meron ng built-in na canting light, tapos power switch. Ito yung yung green switch ng viewing light. Kasama na yung timer, may fuse, tapos timer indicator, dalawang toggle switch para sa manual mode, at itong pangalawang toggle switch ay sa on ng manual at sa on ng automatic. Meron na ring heat indicator, tapos STC 1000. So yung lagay ng tubig, ito guys, yung lagay ng tubig niya. Bali, nandito yung hose. Dito lang ipapasok yung hose. Tapos yung tangke sa ibabaw. Tapos ito, doon na rin sa loob yan. So, open natin guys. Power on. So ito, naka fully calibrated na to. Wala na siyang gagalawin dito sa digital, no? Nakaset na yung pinaka-init niyan. Pagka-on ng power switch, yung main switch, sabay din to. On mo rin yan, sabay ng viewing light. Tapos, kasi ito na rin yung pinaka-on ng timer niya. Kaya, etong kulay green is always on. So, yan yung labas niya. Tapos canting light, ayan. Dito natin ipapatong yung egg pagka sisilipin natin, guys. So pasilip ko sa inyo yung loob. Dual lock to sa gilid. Ito 200 capacity, 216 capacity. So ito, dito natin pipwesto yan sa taas. Yan. Tapos yung hatcher nya 200. So may divider yan kasi gusto ni boss na may divider para mahiwalay yung mga bloodline na ginagamit niya. So sa ilalim ganun din, no? So yung pinaka-ilalim, wag na lang kalimutan na lagyan ng sapin para kahit papel, lagyan lang ng sapin para yung pinakadumi ng mga magpipisa hindi kakapit dun sa pinakasahig, no guys. Pero ito, no, need na to lagyan ng ng papel to kasi yung airflow niya hindi dapat takpan para tagusan hanggang ilalim yung hangin. So ito, need na to lagyan yung pinakailalim lang. So ayan, guys. Bali ito 216 capacity, tapos glass. So turo ko sa kanya kung paano ino-operate tong 216 na capacity. So for example, maglo-load ka na ng egg. So nakatagilid yan kasi galing siya sa automatic, no? Kasi ito, na-testing na natin to, siguro mga 4 days din tong nakabukas. Bali bukas ship na natin to papuntang Bulacan. So for example, maglo-load ka. So naka 45 degree, hindi mo mahahatak yan. So yung unang toggle switch, ang purpose nito para ma-turn left mo at turn right, no? Para magamit mo tong first na toggle switch, kailangan i-arrow up mo muna to. Itatoggle up mo siya para mag-on yung pinaka manual. So hindi mo to mapapagana tong first na toggle switch. Hindi mo siya male left turn or right turn hanggat hindi mo
ino-on dito. So ang on ng manual is sa taas. Up mo lang yan, ibig sabihin naka-on na. So saka mo ito mapapagana, no guys. Pagka tinagel up mo, so pupunta siya sa kanan. Toggle up, pupunta ng kanan. So pagka ginit namin toggle switch, kasi yung pinaka gitna niya is off. Pag nakagitna siya, hihinto yung pinaka setter natin, guys. Ngayon pagka tinagel down mo naman siya, pupunta naman siya sa kaliwa. So balik kaliwat kanan lang. So yung manual naman, pagka in-off uli, gitna. Yan, off siya. Yung manual naman, yung manual mode naman, ginagamit lang yan pagka maglo-load ka ng egg. For example, naka 45 degrees siya, hindi mo to mahahatak. Kailangan mong gamitin yung manual. So toggle up natin. Pagka magse-center na, off mo lang. Pagka nag-level na yung setter. So, ayun. Naka-off na siya, huminto na. So, pwede mo na itong mahatak. Pwede mo na siyang mahatak, matanggal. So, pagka natanggal mo na, tapos nag-load ka na, pati dito sa ilalim, nalagyan mo na din. Yan, na-loadan mo na siya, for example. Ngayon, ilalagay mo na siya dito. Yung pangalawang toggle switch, sasagad mo na siya dito sa baba, sa pinakababa, yung pangalawang toggle switch, para pumasok na siya sa automatic. Pagka sinagad mo na yan, meaning naka-automatic na yan. Bali every 2 hours siya, magsa-side to side siya, ihinto yan. So bali magbibilang ka na ng 2 hours. Pagkatapos ng 2 hours niyan, sa kaliwa naman siya magte-turn. So ulitin natin, guys. Pagka maglo-load ka at naka-automatic ka, ginagamit lang yung manual pagka mag-level ka ng setter para matanggal mo to. So ang gagawin mo, on lang ulit. On mo yan, yung pinaka toggle up. Ito, yung pangalawang toggle switch, para magamit mo to. So arrow up, arrow down, para pumunta sa kaliwa. So yan, pagka nag-level na, off mo. Yan, makahatak mo na siya. Tapos gagamitin mo din yung manual pagka yung after 9 days, 10 days, sisilipin mo na. Siyempre naka-automatic, naka 45 degree, gagamitin mo pa rin yung manual para pag tatanggalin mo dito sa setter, tapos sisilipin mo doon sa pinaka-canding light niya dito sa ibabaw. So after mong masilip, tapos balik mo ulit siya sa automatic mode ulit. Bali magkukusa na siya mag-turn every 2 hours. Tapos after ng 18 days dito, gagamitin mo ulit tong manual kasi i-level mo siya ulit. Tapos 18 days dito, lipat naman dito sa hatcher. Dito na sila magpipisaan hanggang 21 days. Pinaka due date na yung 22 days. Pero mga 19 days pa lang, 20 days yan nagpipisaan. So yun lang yung pinaka dito. Pinaka paraan ng paggamit nito, tong unit na to. So madali lang naman. Ito yung pinaka on ng manual na first toggle switch, yung pinakataas. Tapos yung pinakababa is pag sinagad mo is naka-automatic na siya. Ganun lang, guys. Saka to dihatak naman yan. Ngayon pagka dumumi, pwede mo siyang linisan. Hindi kagaya nung may nakita kasi kung ibang incubator na ang ginawa ay naka-ribbit na sa ganito yung pinaka-setter. Kaya hindi na nila matanggal kung lilinisan nila. Saka mahirap maglagay ng egg. Papasok mo pa yung kamay mo dito para lang mailagay mo. Hindi kagaya nito, nahahatak siya hanggang baba yan. Tapos tingnan nyo lang mabuti na nakaganyan.
Hindi pwedeng nakaganito na sobra. Kasi pag turn yan, may ipit yung pinaka setter. Kailangan nakaganyan lang. Half. Yan, ganyan lang siya. So, ganun din yan. So, ganun lang yan guys. Itong unit na to. Napakadaling gamitin lang. Tapos, yung tangke naman, sasalpak lang naman yung hose dito. Dito na naman sinasalpak yan. Tapos, lalabas na doon. Automatic na magpupuno ng tubig dito pagka na-reach niya yung pinaka-level. Kasi meron siyang pinaka-valve dyan. Ito, floating valve. So yung mga gustong magpagawa ng ganitong klaseng unit, lagay ko na lang dyan yung Facebook account ko. Tapos yung cellphone number. So bali itong candling light na to, na-testing na natin to before. Malakas to. Kaya hindi na natin ulit testingin, no? So ito yung pinagawa ni Boss JR Brothers ng Bulacan. So bali to, bukas ship na to. Bali tomorrow morning ship na natin to. So ito yung 216 capacity, fully automatic, si Rouse incubator. Bali may gulong din siya sa ilalim. Ayan, nilagyan natin ng gulong para madaling may tutulak kung saan gusto ilagay. So yun lang guys, no. Bali dito wala na siyang gagalawin dito. Nakaset na to. Sasalangan niya na lang yan, fully calibrated na yan. Bali yan chain type ang ginamit natin. Tapos 50 kTYC na synchronous motor. So hanggang dito na lang guys, no. Ito ship na to tomorrow. So yung mga gusto dyan na magpagawa at mag-avail, lagay ko na lang dyan yung contact number natin. So again guys, maraming salamat. Si Rouse Incubator. Have a good day.